Marirecord yan. Magandang gabi, kapatid kaibigan. Linggo na naman po ng gabi. Narito po ako muli, ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang muli magbahagi ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko po sa gabi ito ay pinamagatan ko na The Parable of the Sower, o sa Tagalog po, ang talinghaga ng mga manghahasik. Kapatid kaibigan, alam mo ba ng ating Panginoong Hesus ay madalas gumamit ng talinghaga ng kapanahon ng siya'y nangangaral ng aktwal dito sa lupa kasama ng kanyang mga alagad. At bilang pagpapatunay, ako po ay magbibigay ng 7 talinghaga kung saan ito po ay nasulat sa Biblia. Particular, mababasa po natin sa aklat ng Mateo, Marcos at Lucas. At ito po ang pagkakasunod-sunod. Ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Ang talinghaga tungkol sa 2 anak. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Ang talinghaga sa nawawalang tupa. Ang talinghaga sa malaking handaan. At ang pang-7 po ay ang talinghaga tungkol sa manghahasik. At ito po ay may 2 uri ng paglalarawan ng paghahasik ng binhi. Ang una ay tumatalakay ng literal sa paghahasik ng binhi sa iba't ibang uri o katangian ng lupa. Ang pangalawa naman ay tumatalakay sa pagpupunla ng salita ng Diyos sa iba't ibang klase ng tao, kung paano tumugon sa salita ng Diyos at kung paano pinapahalagahan ang binhi ang salita ng Diyos na naipunla sa kanilang puso. At dito ginamit ang mga tao at bagay para maisakatuparan ang paglalarawan ng talinghaga at para mabigyan diin ang kahalagahan kung paano dapat kailangan maihayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Narito po ang naging bahagi ng mga talinghaga. Farmers. Ang farmers po ay siyang naghasik ng binhi. Mababasa po natin yan sa Lucas chapter 8 verse 5. Ang farm, ito po yung lupang taniman ng binhi. Mababasa naman po natin yan sa Lucas chapter 8 verse 8. At yung pong seed o binhi na ihahasik ng farmers. At ito ay nangyaring nahasik sa 4 na uri ng lupa. Ito po yung tinatawag na path o sa daanan. Ito po ay mababasa sa Lucas chapter 8 verse 5 na ganito po ang sinasabi sa Lucas 8 verse 5. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid at naghasik ng kanyang sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daanan, natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. Yun naman pong sa rocky, ang mabatong uri ng lupa, ay natala naman po sa Lucas 8 chapter 6 na ganito naman po ang sinasabi. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig.
At yun naman pong thorny o matinik o madawag na klase ng lupa ay natala naman po sa Lucas chapter 8 verse 7 na ganito naman po ang sinasabi. May nalaglag naman sa may damuhang matinik at nang lumago ang mga damo, sinakal ito ang mga binhing tumubo roon. At yun naman pong pinakamaganda, yung pong tinatawag na good field, mataba at magandang klase ng lupa. Yan naman po ay mababasa sa Lucas chapter 8 verse 8 na ganito naman po ang sinasabi. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago, namunga ng tig-100. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. Narito naman ang mga naging bahagi ng talinghaga na may kaugnayan sa espiritual na aspeto. Una po rito ay si Paul. Si Paul po ang nagtanim, siya po yung planter. Pangalawa po ay si Apollos. Siya po yung nagdilig, watered. Pangatlo naman po yung human hearts. Yun po yung as crop field, yung pong taniman. At yun naman pong itatanim, yun po yung salita ng Diyos na God's Word bilang binhi. At ang pinakahuli po ay yung God as gardener, na kung saan ay sinabi po sa Korinto chapter 3 verse 6 and 7 na ganito po ang sinasabi. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim o nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Yan po ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 7. Kung paanong tinalakay natin ang 4 na uri ng lupa, dito naman sa susunod na tatalakayin natin ay ang 4 na kung paanong ang 4 na klase kung paanong tumugon ang tao na nahasikan ng binhi ng salita ng Diyos. At ito po ay ang mga sumusunod. Ang mga taong nakarinig naman pero hindi tumanggap. Ang mga taong nakarinig at tumanggap naman pero hindi nag-ugat sa kanilang puso at hindi nagtagal, nawala rin. At ang pangatlo, ang mga taong nakarinig naman ng salita ng Diyos pero nadaig ng kalayawan at makamundong gawain at sobrang nahumaling sa pagpapayaman kaya hindi nagbunga. At ang ika-4 po, ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at nag-ingat nito sa kanilang puso ng tapat at malinis. At dahil dito sila'y namunga dahil sa pagtsatsaga. Kapatid, kaibigan, ako po ay mayroong katanungan sa gabing ito patungkol po sa tinalakay na 4 na uri ng pagtugon ng tao sa salita ng Diyos.
Kapatid kaibigan, alin kaya sa palagay natin maikukumpara ang sarili natin sa apat na klase ng tao na nabanggit? Tayo ba yung taong nakarinig naman, pero naagawan ng pribilehiyong maligtas dahil inagaw ng kaaway? O tayo ba yung taong nakarinig at tumanggap pero hindi nag-ugat, nabigyan naman ng pagkakataon pero hindi nanatili dahil hindi lumago dahil sa kakulangan ng kaalaman? Tayo ba yung taong nakarinig pero daig ng makamundong gawain at pagkahumaling sa kayamanan dahil mas higit binigyang halaga ang mga bagay na temporary? O tayo ba yung taong nakinig, tumanggap ng salita ng Diyos, na iningatan ang salita ng Diyos sa ating puso dahil tayo ay may pusong tapat at matyagang lumakad sa kalooban ng Diyos nang may katapatan sa Diyos at sa sarili? Kapatid kaibigan, ako, ikaw, at sila ang maaari lamang makasagot sa tanong kung sino sa apat na taong nabanggit na maihahalin tulad ang ating mga sarili. Hangad ko sana na doon sa pang-apat na tao, yung taong nakinig, tumanggap, naingatan ang salita ng Diyos sa kanyang puso, lumakad ng may katapatan sa Diyos at sa sarili, at namunga ng sagana. Hangad ko sana doon tayo maihalin tulad. Tayo po ay manalangin. Ama, kami po ay nagpapasalamat muli sa iyo sa gabing ito na nakapag-aral muli at nakapagbulay-bulay ng iyong salita. Hangad namin, Ama, na doon sa pang-apat na klase ng tao, kami ay maihalin tulad kung saan ay naingatan namin ang iyong salita sa aming mga puso. Naging matyaga kami sa pagsunod sa iyong kalooban at dahil dito'y magbubunga kami ng sagana. Hinihingi ko po, Panginoon, na ikaw po ang sumama sa amin sa aming buhay Kristiyano upang makapamunga kami ng sagana, sapagkat maliban kami nasa iyo, wala kaming magagawang anuman para sa iyo. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat mga kapatid sa maikling oras na ginugol natin muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi ito, sa paglalarawan ng parabola tungkol sa mga manghahasik. Ako po ay may idadagdag na sasabihin para po sa inyong kaalaman. Ako po ay meron din pong YouTube channel na ginawa para po kung ito pong aking mga ina-upload sa FB ay ma-miss out ninyo at gusto nyong mapanood, punta lamang po kayo sa aking YouTube channel na Alberto Sarmiento 1178 or ADSGAW, Albert Desire in Sharing God's Word. Na kung gusto nyo pong uliting panoorin uli, punta lamang po kayo doon sa aking YouTube channel at doon po ay mapapanood nyo ng paulit-ulit ang mga ina-upload kong video sa YouTube. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli sa susunod na linggo
sa kalooban ng Panginoon, muli tayong magkikita-kita at muli akong mag-upload ng panibagong topic. Amen.